Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nasa ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nagkakatipon-tipon bilang isang sambayanan ng Panginoong Diyos upang tayo ay makapagpurit, makapagpasalamat sa lahat ng kanyang mga biyaya, pagpapala sa bawat isa sa atin. Ating hihilingin sa Panginoong Diyos na palagi tayong maging kaisa niya sa buhay na ito, nang sa ganoon tayo ay maging kaisa ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Ating aaminin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa Lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon niya. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon niya. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas,
Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lamang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhini ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat talatod ng salmo, sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dingkin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandilian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Kristo ay dinamo
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kaniyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kaniyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili, at naglaban-laban ang kaniyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kaniyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kaniyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw na ito ay napakaganda sapagkat tayo ay nagkakatipon-tipon muli bilang isang sambayanan ng Panginoong Diyos
upang tayo ay makapagpuri at makapagpasalamat sa Kanya. Tayo po ay nasa 10 linggo sa karaniwang panahon. Palagi ko pong ipinapaalaala sa inyo ang kahalagahan ng ating sama-samang pagpupuri sa Eucharistia tuwing araw ng linggo. Sapagkat ang pagsasama-sama natin tuwing araw ng linggo, ito po ang nagpapabanal ng buong araw na ito, sapagkat ating kinikilala ang mga dakilang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya napakaganda po na tayo ay nagkakatipon-tipon kasama po ang inyong buong pamilya, lalo't higit po ang mga kabataan, ang inyong mga anak at ang inyong mga apo. Napakaganda ng mensahe ng mabuting balita ngayon. Ito po ay nakatuon sa pagninilay kung papaano tayo tunay na magiging mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Papaano natin masasabing tunay tayo na sumasampalataya? Napakadali po tuwing araw ng linggo, tayo ay nagpapahayag palagi ng ating iisa at tunay na pananampalataya. Palagi nating sinasariwa, sumasampalataya ako sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung ating pagsasariwa ng pananampalataya, ito ay napakahalaga sapagkat ito ay naglalaman ng ating tunay na sinasampalatayanan at ng katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos. Pero yung ating ginagawa na pagsasariwa ng pananampalataya, mga pinakamamahal, ito ay hindi sapat kung ito ay mananatili lamang sa ating salita. Sapagkat napakaganda ng sinabi ni Jesus nang sabihin ng kanyang mga alagad, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo." Si Jesus ay nagtanong, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Uulitin ko po ito, ang sabi ni Jesus, ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Kaya ngayong linggong ito, ating sasariwain muli ang ating pananampalataya. Sana ipinapahayag natin yung pananampalataya natin hindi lamang sa ating salita, kundi ipinapahayag natin lalo't higit sa pagtalima natin sa kagustuhan at kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya napakaganda, mga pinakamamahal, tingnan natin ang ating kalooban. Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos kahit mahirap, kahit labag sa ating kalooban? Sapagkat ang totoo, mga pinakamamahal, hindi madali ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos, darating yung pagkakataon na miski yung sarili nating kagustuhan
ay tatalikuran natin. Sapagkat kalimitan, yung kalooban ng Diyos at yung kalooban natin ay nagtatalo. Kalimitan, yung kalooban ng Diyos, napakahirap at yung kalooban natin ay napakaalwan. Tayong mga tao, ayaw natin ng nahihirapan. Ang gusto natin ay maalwan. Ang kalooban ng Diyos, hindi madali, hindi maalwan. Sapagkat kalimitan, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat nating limutin yung ating sarili. Dapat tayo ay magbuhat ng krus at doon lamang tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan tayo ay palaging hihingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Hindi natin kaya sa ating sariling lakas ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan natin ang biyaya mula sa Panginoong Diyos upang tayo ay makasunod sa Kanyang kalooban. Napakaganda po ng mga pagbasa natin ngayong linggong ito. Sa unang pagbasa, ito ay nagmula sa aklat ng Henesis, isinilaysay sa atin yung tinatawag na the fall of men. Ano yung pagbagsak na yon? Nakita natin dito yung pagtalikod ng ating unang mga magulang, sina Adan at si Eva, sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng unang pagbasa ngayon, pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, ito yung ipinagbabawal ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. At nang sabihin ito ng ating unang mga magulang, alam kaagad ng Diyos na sila ay hindi sumunod sa Kanyang kalooban. Hindi sila tumalima. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanila, nasaan kayo? Saan kayo naroon? Mga pinakamamahal, dapat tayo ay palaging nasa Panginoon. We should always be in God. Kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa Diyos, wala tayo sa Diyos. Mga pinakamamahal, wala tayo sa Diyos. We should always be in God. At kapag tayo ay wala sa Diyos, magtatago tayo sa Diyos sapagkat tayo ay matatakot sa Kanya. Mga pinakamamahal, walang dahilan para tayo ay matakot sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay habag. Matatakot lamang tayo sa Kanya kung alam nating wala tayo sa Kanya. Kaya napakaganda po mga pinakamamahal, ngayong linggong ito, muli tayong bumalik sa Panginoong Diyos upang ating matagpuan ang tunay na kapayapaan at ang tunay na kagalakan. Where are you today?
nasaan ka? Lumapit ka sa Diyos. Hindi ka mawawala. Hindi ka maaano. Hindi ka babagsak. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa iyo. Tayo po ay maglalaan ng kaunting panahon ng katahimikan upang ating suriin ang ating sarili. Nawa, makaisa natin ang Diyos sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ating sasariway ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, pag-isahin natin ang ating mga mithiin upang hingin natin sa panalangin ang mga biyayang gagabay sa atin upang makilala at masunod natin ang banal na kalooban ng ating Amang lumikha. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Inyong ulitin. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tanglaw ng Espiritu Santo ang gumabay nawa sa simbahang katolika at makahatak nawa ang mga mananampalataya sa landas na kumikilala sa kaloobang pinatutupad ng Amang lumikha, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang paghahari ng kalooban ng Diyos ay makilala ng mga bansa sa sanlibutan at maging ugat nawa ito upang ang papaghariin ng sanlibutan ay ang pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lakas ng loob at tanglaw ng Espiritu Santo ang gumabay nawa sa mga kapwa nating dumaranas ng iba't ibang anyo ng mga tiisin at pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakaisa ang maghari nawa sa mga angkan na bumubuo sa ating parokya at maging palatandaan nawa ito ng ating pagsunod sa kaloobang nais na papaghariin ng Diyos sa ating sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay at mga taong pinangakuan natin ng panalangin. Amang butihin, kalugdan mo nawa ang pagsisikap naming makasunod sa iyong kalooban at pasaganain mo ang mga biyayang maghahatid sa amin sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos ni Kristo, nagpaging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos ko, minamahal kasalanan ko'y hugasan, linisin mo lubos sa nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa
ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap na nagpapakomunyon. Hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect pagkatanggap ng komunyon. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signorate. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Amang makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya
kung kaya't kami nakakalapit sa inyo at humihiling ng biyaya, ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal din po namin ang mga mahal namin sa buhay na may sakit at matatanda na at hindi na makapunta ng simbahan. Nawa po ay patuloy ninyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito unang-una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Lalo't higit, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pwede na po kayong gumawa ng pila katulad ng sa komunyon.